Hi guys! I'm going to my church. Tagalog lang tayo kasi mabubulol ako sa English guys. Kaya kung mapapansin nyo yung accent ko, hindi siya talaga fluent sa English. And lagi akong kinokorek ng aking mahal na asawa at ang anak ko. Nagtataka na tong anak kong to, si Lucas. Inaasar niya talaga ako. Sabi niya, Mom, how come your English is good when you're singing? But how come kapag ka daw nagsasalita, mali daw yung pronunciation ko or yung accent ko, tinuturuan niya rin ako, kinokorek niya ako. And natatawa na lang din ako sa kanya. And minsan aasarin ko siya, okay Lucas, hindi ako magaling mag-English, but do you know how to speak Tagalog or Ilonggo? Inaasar ko lang siya ng ganyan. Tapos mapapano siya, oh, yeah, right? Pero tinitake ko yun na talagang para good siya na ano na ma-improve din ako, 'di ba, sa pagsasalita ng English. Kasi ang kinaganda naman dito, guys, hindi naman sila na parang they doesn't care or they don't care, tama ano ba, yung mga American dito kung mali yung grammar mo. So hindi ka ganun mafe-feel na awkward, especially sa work ko. As long as naintindihan nila ako, naintindihan ko sila, okay na yun. Hindi ka nila pagtatawanan pag may namali ka na grammar dyan. Yun yung kinaganda dito talaga. Yeah. Sa atin lang naman mga Filipino dyan, di ba, yung mahilig mamuna. But okay lang yun, nakasanayan na natin yan. So anyway, magchichika story tayo guys habang ako ay nagdadrive. Kasi usually ka-video call ko yung best friend ko na si Ami kapag nagdadrive ako papunta ng church. Eh kaso tulog na yun ngayon kasi nag-iba na yung oras dito. Nag-add yata ng 2 hours kaya mas tulog na siya ngayon. So anyway, yung ichichika ko guys na pumasok lang, random lang ulit sa isip ko. Naalala ko lang guys na meron kaming dati na parang isang babae. Matanda na siya sa akin. Siyempre, I think mga 40s na siya noong time na yun. Tapos ako, I'm on my 20s. Parang kino-convince niya ako na mag-Japayuki daw ako. 3 months daw ako doon, magkakaroon na raw ako ng 100,000 pesos. So talagang parang sabi ko hindi po kasi po pwede yan sa amin, lalo sa religion ko, which is sa Church of Christ na or Iglesia ni Cristo na church, kasi ngayon yung laging binibilin na ano, yung mga bagay ba na alam mo na hindi parang sang-ayon si God na gawin mo yon, especially kung magiging ano ka, yung alam mo yung parang sa mga bar, sa club na magtatrabaho, diba? So binabawal talaga siya kasi nga pwede ka dyan mapahamak, diba? So, pinanindigan ko talaga yun noon. Yun yung sinabi ko na bawal kasi sa amin yun. Baka, yun nga, kasi talagang tumatak sa isip ko na wag ka raw talaga kasing kakapit sa patalim kahit anong hirap na pinagdadaanan mo. Kasi nga, ikakapahamak mo yan. So, nanindigan talaga ako nun, guys. Parang na-disappointed talaga siya nun. Nanghihinayang talaga siya na parang hindi ko siya napagbigyan. Ganyan. Kasi kung anong alam ko na parang hanggat maaari yung wag na ako magpasaway sa Ama or kay God, di ba? Sa ganung bagay, tanggihan mo na lang. Kahit na ino-offer pa ng maraming pera dyan, kung alam mo naman na ayaw ni Lord yun, wag mo nang gawin. Hanggat maaari, di ba? Parang magkaroon tayo ng self-control. Andiyan naman si God, magpo-provide yan. Basta in a good way yung paraan na ginagawa mo para makakita ka ng pera. And then, after no na natanggihan ko yun guys, alam nyo ba? Anong tawag dyan? Grabe yung blessing na kapalit. As in, ayun na yung tinulungan nga ako ng tita ng best friend ko na si Janine. Uy, hi Janine! Ayun na talaga yun. As in, parang tinulungan niya ako ng wala raw kapalit. Tutulungan niya ako para ma-process na yung board exam ko. Diba, which is na kwento ko na yun sa previous kong vlog. So, ayan, talagang yun yung feeling ko na, oh my gosh, diba talagang nakakatuwa si Lord. Gumamit siya ng instrument para matulungan ako na hindi ko na kailangan mag-Japayuki. Hindi naman sa against ako sa ganyan. Kaso kasi based sa mga naririnig ko, marami na napahamak sa ganyan. Yung mga kakilala ko, sinasabi nila parang hipuan sila sa parang private part na kahit ayaw nila, diba? So ayaw mo naman ma-experience yung ganun, diba? Kaya sa mga kabataan dyan, sa mga dalaga, sana magtapos kayo ng pag-aaral nyo. Talagang sikapin nyo yan na magkaroon kayo ng parang maayos ba na career nyo hanggat maaari please, para hindi kayo mapapahamak. I-focus nyo talaga yung sarili nyo sa pag-aaral.
At saka syempre number one yung mag-church talaga sana hanggat maaari mag-effort talaga kayo na sumamba kasi diyan kayo nakakapakinig ng mga aral ni God na matututunan nyo talaga. Sana isa puso nyo siya kasi yung sa akin nung time na yun, isinapuso ko talaga yun na huwag kakapit sa patalim kahit anong mangyari. Kaya may reward naman talaga si God na ibabalik. So ayun, ano pang mga na-experience ko? Meron pa ang mga nag-aalok din sa akin pupunta ro sa somewhere province, tapos ganun din para mag-table ang term nila, di ba? And then syempre tinatanggihan ko rin yung ganyan. Tapos meron din na makikipag-date daw sa matatanda, parang mag-meet somewhere KFC hata, something ganyan, sa mga restaurant. Tatabi lang naman daw ako, kakausapin, sasamahan ko yung isa na ganun daw ang style. Pero ayaw ko talaga, alam nyo, talagang malaking influence sa akin ng pagiging iglesia ni Cristo ko noon talaga, na yan yung iniisip ko talaga na bawal, ayaw ni Lord yan, ayaw ng Ama yan, mapapahamak ako dyan. Kaya kahit naman ako'y parang hindi ganun super hinhin nung kabataan or nung kadalagahan, pero at least sinapuso ko yung aral ni Lord na wag mong gagawin yun kahit na anong mangyari. Which is I'm so glad na hindi ako talaga parang pumayag sa mga ganung kind na makakakuha ka ng pera, 'di ba? Mapapahama ka talaga diyan. Kaya yung mga napapanood ko ng mga parang interviews, yung parang ganyan din ang ginawa, napapahamak lang sila. Yung iba parang matututo rin na magbisyo, 'di ba? Kasi kung sino yung mga nakakahalubilo mo na ganun yung mga nakakasama mong ginagawang kind ng work nila, basta yun yung term, mapapahamak ka. Kaya kung ayaw mong mapahamak, sumunod ka talaga sa aral ni God. Yun yung hanggat maaari talaga. Self-control talaga, guys. So yun lang, para na talaga akong nanay na nanay ang peg, makapag-advise. Which is nanay naman talaga ako. 20 minutes yung drive ko dito, pero hindi ko nang pwede pahabain tong video na to, di ba? So God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.